Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marahay na aga po sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Gobernador Congressman ma-file ng unyanda na aldaw kanda sa indang mga COC, mga alkalde iumanda. Congressman Elry Villafuerte, chairman kanda National Unity Party, papanginutan anda pag-file kanda COC kan mga kandidato kanda Timuana Kamsor sa probinsya nin Camarines Sur ngunyan aldaw. Komilika naga preparado na sa pag-akseptar kanda mga COC puon ngunyan aldaw. Mga nagparehistro nga baguhan na tangani nga makapagpartisipar sa burutuan na nirusuan na opisina kan Comelec Naga Kasudma. Sa asatuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Philippine National Police sa intirong Kabikulan preparado man sa gigibo na filing kan na COC ngunyan aldaw kan mga kandidato na gusto nga magbali sa paabuto na naperilian na 2025. Duang NPA gadanda, 5 di kalibring armas na kumpiskar kana mga miyembros kana Philippine Army sa nangyaring enkwentro kan nakalis na aldaw. Lalaki arestado ninuli kanda pagbugtak nin kamera sa CR para magsirip nin babae. Yan ang mga headlines ng mga barata. Ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdo. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indokabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitang kanda mga barata sa lado lokal, nakatalaan na magsumiter kan sa indang Certificate of Candidacy ana grupo kan Timuana Camarines Sur sa irarum kanda National Unity Party sa panginginot kan chairman na si Congressman Elry Villafuerte. Si Congressman Elry Villafuerte kairibaan na grupo kan Timuana sa laog kan probinsya kan Camarines Sur masumiter kan sa indang Certificate of Candidacy sa opisina kan Comelec Provincial Office dyan sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur. Si Congressman Elry Villafuerte iyo ang madalagan bilang gobernador kan probinsya kan Camarines Sur sa irarum kan Timuana Kamsor sa lindung kan National Unity Party mantang si Governor Luigi Villafuerte iyo man ang makandidato bilang congressman kan 2nd District kan probinsya kan Camarines Sur. Si Congressman Migs Villafuerte makandidato giraray bilang Congressman kanda Rinconada area of 5th District kanda probinsya kan Camarines Sur piglalauman na ada pagkakaigwanin pag-file kan Certificate of Candidacy kada Timuana Kamsur ana iibahanda kan mga suportador kay ni gikan sa 5 distrito kanda probinsya kanda Camarines Sur 10 o alas 10 ni na pagkaaga gigibuhon na anda pag-file kana sa indang mga COC sa lauga mismo kanda
Commission de Election Comelec duman sa probinsya ni Camarines Sur kung sa ina papanginutan ni mismo ni Congressman Elry Villafuerte. Ada mga miyembros ganda Timuan Kamsur handang-handa na asin na ngunyan pa lang ada mga gikan sa ibang banwaan kan probinsya kanda Camarines Sur na maiba sa grupo kan Timuan sa pag-file ngunyan na aldaw nagpipreparar na asin an iba nagbabiyay na gikan o hali duman sa kanya-kanyang distrito pasiring dyan sa opisina kan Commission de Election sa Kapitolyo Probinsyal kan Camarines Sur. Sa iba pa niya nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, preparado naman sa pagplanchar kanda mga kandidato kanda Certificate of Candidacy anda Commission de Election of Comelec digdi sa laog kanaga nakanda naman ang Comelec naga ngunya na aldaw sa pagplanchar kan Certificate of Candidacy COC kan mga aspirante na madalagan sa local position sa laog kan na siyudad Kinaga puon ngunya na aldaw Oktubre 1 sagkod ng Oktubre 8, 2024 iyan sa laduman kan na pagka-alkalde, vice-alkalde asin man na konsyal haros parehas lang ang mga reglamento sa pagplanchar kan mga kandidato kan na COC alagad piglimitaran ang pagkakaigwa kan pinagapod na substitusyon kan mga kandidato sa laog sana kan tinagamang panahon sa pagplanchar kan COC nagkauna kapag print naman ang Comelec naga kan mga forms asin rules and regulations na pwedeng mahiling sa indang opisina para man sa maplanchar kan sa indang COC kinakaipuan 5 kopya kan COC passport size picture 30 pesos para man sa documentary stamp pag fill up kan form asin digdi mapapanotaryuan pa ang sinambit na nga porma antes na ini isumiter sa parte mismo kanda Commission de Election dai naman na kinakaipuan pa ang pagpapadrag test kanasambit na mga ma-file kan sa inda mga Certificate of Candidacy. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal para padyak duman sa banwan kan Kalabanga Camarines Sur dakop sa bypass operation. Boyet Paderes sa detalye. Dakop sa ginibong bypass operation sa banwaan ng Kalabanga Camarines Sur ang sarong para padyak kasulmang paghapon. Ang suspect binistong si Christopher Bildoa Itilorio 24 anyos sa Tagason, Barangay Santa Cruz, ang sinambit ng Banwaan. Sigun sa report ni Police Master Sergeant Angelo Palayar, Intelligence Officer kan Kalabanga ATS, pagkatapos na magpositibo ang ginibong test by, tulos na ikinasaang bypass operation alas 2 ng paghapon. Pagkaribay na ng droga asin kwarta tulos at pinagdamalan ang suspect. Nabago ang ginamit na bypass money asin shabu na abuton sa 30 gramos. Ang suspect dagusan si Angatal ng kasong violation of RA 9165. Para sa BBS News, Boy Perez. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ang Comelec naga pinagruso kan mga botante sa uring aldaw kan pagpaparehistro kan ikasudma. Iyan sa ibong kan pagtubod kan Comelec naga antis ang uring aldaw kan pagpaparehistro kan mga botante sa laog kan syudad ni Ruso ang opisina kan ginatus na mga nagahabol para man makapagparehistro tanganing makapagpartisipar sa gigibon na perilian sa maabot na 2025. Tega estimate kanda Comelec naga na uminabot sa 200 ulabi sa 200 na mga botante ana na irehistro kan opisina antis nasarhan na pagpaparehistro kasudba mantang uring aldaw na ang mga inako kan opisina na makapagparehistro sana ang mga botanteng aplikante nga nakaabot sa linya bago pa man ang oras na alas 3 ning paghapon kasudma. Ngunyan aldaw anda pag-ako man kan Comelec naga sa mga aplikante para manda sa madaralagan sa National and Local Election 2025 partikular na sa kargong alkalde, vice-alkalde asin man konsyal sa laog kan syudad ni Naga.
Sa iba pa kitang detalyes kanda mga barata sa lado lokal, tulak nin droga nadakop duman sa partikan syudad kan Iriga, Bus o Kaisminda sa detalye. Dahil nakapalag-ana sa ronga tulak nin droga kan inipigla nilang napusasan kan mga autoridad kan magpositibo ang ginipong drug buy-bust operation alas 9:35 din pagkabanggi ka subanggi diyan sa zona 4 kan Barangay Santo Domingo, Iriga City. An Intelligence Department siringman an Iriga City PNP City Drug Enforcement Unit PDEA Camarines-Sur PDEA Region 5 nagatrabagtabang tanganing ikasaan buy-bust operation na nagresulta sa pagkakadakop sa alias Nakim, 32 anyos, residente kan San Juan, Iriga City. Na-recover di ang duwang transparent plastic sachet na pinagtutubudan iguanin na substance kan crystalline substance kan shabu na kung saan ana nasambitan ng suspect ang dagusan pinag-arabalan kan mga autoridad. Na-recover man ang ginamit na mark money sa nasambitan ng operasyon siringman ang 27 pidasong budol money na ginamit kan mga miyembros kan na PNP sa nasambitan ng operasyon. Nasambitan ng suspect ang dagusan sasangatan kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Ismenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang liderato mo dyan kan Philippine National Police o PNP Bicol preparado na sa filing kan COC asin man kuna para mada sa Perilian 2025. Sabi yan ni Police Brigadier General Dizon, tinakwan doon ni Police Brigadier General Andrew Dizon, Regional Director kan Police Regional Office No. 5, anda grabing preparasyon kan bilog na kapulisan sa Riyon Bicol para mada sa pagfile kan Certificate of Candidacy COC. Ngunyan aldaw, sharing man kan Certificate of Nomination and Acceptance o ang pinag-apod na kuna. Ianda para man sa Perilian sa Mayo 2025. Basado sa iya, maigpit na pinagprepararan ngunyan kan Philippine National Police digdi sa Kabikulan ang kada aspeto kan seguridad. Tangani mada nasib siguro na maray matuninong asin ligtas ang proseso kan pagsagibo kan pinagapod na filing gikan sa mga kandidato. Ngunya na aga, pitsa 1 kan bulan kan Oktobre sa gunanga, pitsa 8 kan Oktobre 2024 sa irarom kan direktiba ni Police Brigadier General Dizon na nakalatag na ang mga deployment na bastanting bilang kan mga pulis sa kada lugar tanganing tulos mada makapagresponde sa anuman na posibleng insidente na pwedeng magbungkaras nin kariribukan o banta sa seguridad kanda publiko. Dagdag pa kadi, tinawan doon asin importansya kanda Regional Director na si Dizon na ang papil kan kapulisan bako lang sa pagdulnin proteksyon kundi pati naman sa pagtutok sa mga diretso kanda kada kandidato asin mga namamanwaan. Yanda bunga naman kan mandato kan Philippine National Police na siguraduhon ang kada dalagan kanda perilian magiging patas asin digdiya may libertad girang o gikan sa anuman na klase kan impluensya sa mensahe kanda pamayukan na PNP digdi sa Kabikulan sa iyang pinagpagirumduman ang mga pulis na papagdanayon na ang disiplina, profesionalismo asin na ang bilog na puso sa pagserbi sa banwaan sa gabos na oras urog na nagdadakol ang mga lakdang asin man mga pagsubok na nagahamon sa panahon kanda perilian. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal, mga dai autorisadong tinampo sa mga cruising kan PNR kinakaipuan ng saraduan. Darrell Banya sa detalye. Kinakaipuhan na ipasarado ang mga dai autorisadong crossings o mga tinampo na minabalyo sa mga release kan tren. Ini bilang parte kan ginigibong paglikay kan Philippine National Railways para sa safety kan mga motorista asin kan publiko. Sigon kay Engineer Jomel Maraya, anong IC kan PNR Naga City Division Engineering Department,
Igwana silang nadiskubre ng mga crossings na pigrekomendar na isarado, makalihis na bigla na sanang nagbutwa nin mayong koordinasyon asin abiso sa inda. Sa record ka na ahensya, igwang po mas o menos 12 na mga railroad crossing ang sa indang na ipasarado na sa probinsya ni Camarines Sur asin man Albay. Mientras tanto, dagos ng nangapudan ang sinambit ng opisyal sa DPWH asin anuman ahensya kan gobyerno na nag-iimplementar nin patrabaho sa tinampo na magpalaramo ng komunikasyon sa inda o magpaaram kung igwanin mga road construction project na may aagihan riles kan PNR. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daniel Banyas, sa bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kitang udyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinagpahayag ngunyan ka na PRO5 o Police Regional Office Number 5 na mabugtak man sindanin Police Assistant Desk o ang pinag-aapod na PADS para man magdulnin asistensya sa mga kandidato asin maging sa politiko. Apura kayanda degdi mabugtak na nasampit ng ahensya kan pinag-aapod na mobile patrols asin specialized units arugman kan SWAT, Quick Reaction Team, QRT, Explosive Ordnance Disposal, EOD units asin K9 teams nakasuportaman sa aktibidad si Police Regional Office Number 5 Regional Director Police Brigadier General Dizon. Pigpagirumdum ni Police Brigadier General Dizon ang sa iyang mga tawan na maging alerto ka na sa indang mga trabaho asinda ugalion na mayo nin kandidato o politiko na sinda susuportaran. Pinag-ingkaminar kani ang publiko na makisumaro sa mga kasuguan sa nasambit ng aktibidad asin tulos na makipag koordinara sa mga miyembros kan kapulisan in kaso may subuot makahinalang illegal na gibo. Pwede subuot na magsumbong sa pulisya sa paagiman kan sa mga hotlines o ang pinagapod na social media platforms para sa tulos na pag-aksyon kan mga miyembros kan PNP. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, personang may kasong istapa na dakop dyan sa Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Mike. Ang sarong 42 anyos na persona na natubang sa kasong istapa matapos na ini ang dagos na nga maramalan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Minalabak pasado alas 10 aga duman sa sitio Kantil, Barangay Hubo, Minalabak, Camarines Sur kan takmaon kan pinagsamang parsa kan Milaor Municipal Police Station asin Minalabak Municipal Police Station ang persona kan sarong alias Jean 42 anyos, residente kan Barangay Hubo. Arestado nasambit ng persona sa Bertud kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kang Regional Trial Court ninuli naman sa kasong istapa na kinakaatubang kani iguan impiyansa na nagkakantidad 28,000 pesos na pinagpaluwas ang West para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, basta bareta, sigurado. BBS, basta bareta, sigurado. Sa iba pa kitang detalyes kunyan ka na sa tuya pa mga barata kita sa lado lokal. Peg siguro ngunyan ni Congressman Elry Villapuerte nakabali na sa budget kan gobyerno nasyonal para sa 2025. Iyo ang dugang na mga benepisyo kan na mga senior citizen. Edi matapos na aprobaran na kan Presidente ang batas nasa iyang piga padrinuan para man digdiya madagdagan ang mga sinasabing maresibing pensyon bulan-bulan kan mga senior citizen. Paghaling 500 pesos, ini ang magiginang 1,000 pesos anda bulanan na mariresibing pensyon kan mga senior citizen si Congressman Elry Villapuerte asin Congressman Migs pati naman Bicol Saro Party List. Iyo ang giro duman sa Kongreso para man maging batas asin maaprobaran ni Presidente Bongbong Marcos ang dugang na pensyon kan mga senior citizen. O yan parte kan mga pahayag na yan ni Congressman Elry Villapuerte kan Camarines Sur. Yes, ako po si Congressman Mix, Congressman ng Bicol Saro,
pinaglaban po natin yan, approve na, batas na, pirmado na po ng ating presidente. Ang kulang na lang ay ang pondo na inaalat na ng mga senior citizens. So sigurado na po 49.5 billion budget for 2025 para madagdagan na po ang mga ayuda sa senior citizen na kaipuan talaga nindiyan dahil kulang ang 500. So naisip po natin, tinulak po natin gibong 1,000 at least pang bakal ng iba't ibang mga pang-ipon ninda, apwera sa bulong, pang-aral daw na panggamit ninda. Apwera kan dagdag na pensyon sa mga senior citizen sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Padagos ngunyan anda programa ninda Congressman Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte asin Gobernador Luigi Villafuerte sa pagtaonin maintenance medicine sa mga senior citizen sa parte kan bulan-bulan na pananao kada probinsya ni na maintenance medicine sa mga senior citizen sa laog kan Camarines Sur. Kay puan magpalista sa parte mismo kan sa indang barangay an mga senior citizen kung anong bulong an sa indang kinakaipuan o iniinom asin kunpira an bulong na iniinom ninda. Iyan tanganing ini dagos-dagos ng matauanin alokasyon. Ang programang ini ang pigmukna ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Dakol na ang natabangan asin nanginginabang sa mga senior citizen asin dagos pwedeng papakusugon sa masudod na taon. Uya pa si Congressman Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Totoo yan, sa maintenance medicine, although sa CAMSUR may programa na kita na mananao kita kada bulan ng mga maintenance medicine sa mga senior citizens. So sa gabos ng mga nagtatango, sana magpalista na sinda sa barangay kung ano po yung mga bulong na maintenance na iniinom po ninda, ano ilang milligrams, pira ang iniinom. So para ma-allocate na po yan. Ang programa po yan ni Governor Luigi, pinunan po niya yan. Magayon, mamatiyan kan mga tao. Ang iba nagpuon na, iba nakakaresibi na. Ang iba day-aram. So, kukunong ko oportunidad ko niya na dapat magpalista sila sa mga rural health centers nila, sa mayor ninda, sa barangay captain ninda, o yung mga leaders kan Team 1 CAMSUR, tanganing sa lambang barangay, tanganing may basinda sa programa na libreng maintenance medicines para senior citizen. At pera dyan, pwede man gamitin yan, 1,000 na yan, pangpakal ng mga other maintenance meds o pang-ipok ang mga senior citizens. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur napadagos na nagpapadangat asin day pinapabayaan ang mga senior citizen sa laog kan probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, apwera kayan kana pagiging otormanda si Congressman Elry Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, Bicol Saro Party List kan pinag-aapod na Expand Aid Centenarian na ACA. Ianda sa mas pang pinahiwas na lay o batas bako lang ana mga may birthday na nag-iedad sanggatus an makakaresibikan pinag-aapod na sanggatus mil pesos kundi pati naman ana mga senior citizen na nag-iedad 85 sagud o 80 anyos, 90 anyos, 95 anyos ini ada makakaresibi man nin ayuda gikan sa gobyerno. Ini kabali man sa budget kan gobyerno para man sa 2025. Kaya sa masudod na taon, anasambit na mga senior citizen na nag-iedad 80, 85 anyos, 90, 95 anyos, madadagdagan ang sa indang mga benepisyo hali sa gobyerno nasyonal. Iyan ninhuli man kan ipinaglaban kamo ni Gobernador Mix Villafuerte, Congressman Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elry Villafuerte, asin mada ni Congressman Mix Villafuerte duman sa parte mismo kan Kongreso. Uya si Congressman Elry Villafuerte.
Yes, auto rin po ako dyan kasama si Congressman Mix, pati Bicol Sir, yung expanded Centenarians Act na hindi lang yung mga magba-birthday na 100-year-old ang may asistensya. Meron na rin yung pag 80 years old ka, 85, 90, 95 years old, nakabudget na rin yan next year. Hapot nga rin yung iba, paano yung this year? Mayo pa po kasing budget this year yan. Sumapo niyan next year. Si Congressman Elry Villafuerte sa padagos sa pag-isip na matauanin tabang ang mga senior citizen digdi sa laog kan Camarines Sur asin sa bilog na Pilipinas. Kaiba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, huli kan marhay na pagpapadalaga ni Gobernador Luigi Villafuerte kada gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Ini ang pinagbisto bilang saro sa mga competitive province sa intirong Pilipinas basado sa itinaong award kada Department of Trade and Industry o DTI. Saro pa sa nako ang onra o award kan na probinsya kan Camarines Sur na naresibiman ni Gobernador Luigi Villafuerte. Iyon na ang Camarines Sur, iyon na ang ikadua sa intirong Pilipinas bilang revenue earner. Nagapapailing na marhayan pagpapadalagan kan probinsya kan Camarines Sur, marhayan koleksyon da tama an paggastos kan pundo kan probinsya asin an paglangkaw kan koleksyon asin revenue sa laog kan Camarines Sur. Huli kani mas dakula anda tabang asin serbisyo kan kaporte sa gabus na mga sektores digdi sa laog kan Camarines Sur na iyo an hubheto kan mag-aramang Villafuerte kan Camarines Sur. Uya si Congressman Elry Villafuerte. Walang inot na award niya, top performing governor in the country. Pig-recognize siya. And then, one of the most competitive provinces according to the Department of Trade. Dahil sa mga parameters na criteria na pig-set ninda, ang CAMSOR, saro po yan sa top sa bansa. Then ito, number 2 in the country as a revenue earner. Ano ibig sabihin yan? Marayang padalagan ng probinsya, marayang koleksyon, marayang paggasto. Ang importante, naglangkaw ang koleksyon, naglangkaw ang revenue ng probinsya. Kaya kung mamamatian ka ng mga tao, nahiling po ninda, nagdadagdag po ang serbisyo sa Caforte. Yan, dahil sa increase ng revenue collection ng probinsya, marayang padalagan ni Gov. Luigi, ikaw na po kitang pondo, tangani makabakal ng bulong, tangani pamigay sa mga senior citizens na monthly maintenance. Dumadagdag na po yung mga medical assistance program na may mga ilang, dumadagdag ang scholarship program sa mga educational assistance, nadadagdagan po ang mga infrastruktura, nadadagdagan rin po ang assistance sa mga farmer, para uma, para sira, pag may gada, nagtatabang, nadadagdagan po ang food assistance program, tuloy-tuloy, maski mayong bagyo, maski mayong eleksyon, sige-sige. Ibig sabihin, may kwarta, may revenue po ang probinsya dahil sa marayon na patalaga ni Gov. Luigi. Si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur na mayong ibang iniisip ang pamilya Villafuerte kundi tarabangan ang mga taga-probinsya kan Camarines Sur. Kaiba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, pinasalamatan ni Congressman Elry Villafuerte ang mahal na Diyos uli mada sa nakatapos na Iron Mada na ginibod man sa parte mismo kan nasyon kan Pares sarong taga-probinsya kan Camarines Sur ang nakatapos sa finish line. Sigun kay Congressman Elry Villafuerte, dipisil subot maging kwalipikado sa Ironman, makalaog lang ngani subot digdi o makabali lang saro ng dakulang onra. Ninulita kadakol na mga nasyones ang gustong makabali sa Ironman, kaya dakol na bagay o dakulang bagay sa parte kan probinsya kan Camarines Sur ang pagkakabali ni Nunez asin makatapos sa finish line sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte. Pinadagos ang Ironman asin mas lalong pinakusog ang programa sa lado kan Sports Development Program sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur. Iyan sa irarom kan Sports Academy na pinagpatindog
ni dating gobernador asin Congressman Luis R. Villafuerte o LRB. Uya si Congressman L. Villafuerte. Well, una-una, salamat sa mahal na Diyos na nakatapos po yan sa kontra para sa source na mangyari. Wala na. Ang katotohanan po, mahirap po mag-qualify sa Ironman. Ibig sabihin, makalaog ka lang dyan, karong onra na. Kasi libo-libo po sa bilog na all over the world ang naggustong makasali dyan. So, hindi basta-basta makakasali ka dyan. So, the fact na nakasali siya at nakatapos, napaka malaking bagay po yan sa ating probinsya. At pasalamat tayo kay Governor Luigi sa kanyang pinadagos po niya, pinakusog po ang sports development program sa Camarines Sur under the Camsur Academy na nagputa po ang aking ama, si dating Governor LRV, Congressman LRV, pinadagos ni Congressman Governor Migs. Ngayon pinapakusog ni Governor Luigi, hindi lang sa triathlon, boxing, sa dragon boat, at marami pang sports na sailing namin na pwede mag-excel po ang mga Camsur Bicolano. So, salamat sa Camsur Academy headed by Dr. Anyo, kay Governor Luigi, at sa nagsuporta po sa kay Nunez para matapos po. Si Congressman L. Villafuerte kana 2nd District kana probinsya ni na Camarines Sur. Mientras tanto, sa liderato ni Gobernador Luigi Villafuerte, nakapokus gabus sa mga programa arog kan medical, boreal, scholarship, agriculture, infrastruktura, edukasyon, environment, pati naman ang sports development program na mayo nin na maarog kaning ginibong programa sa mga politiko o mga kalaban sa politika kanda pamilya Villafuerte degdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kun sain ang gabus na mga programa kan manlain-lain na mga ahensya kan gobyerno kaput na asin hinahatod na kan mag-aramang Villafuerte. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Congressman L. Villafuerte. Hindi lang sa medical, sa burial, scholarship, agrikultura, infrastruktura, edukasyon. Meron po tayong sports development program na kung titingnan mo, ang iba dyan, ang mga kalaban namin, wala naman talaga silang holistic na programa kagaya ng para sa sport. Kami meron pa programa sa environment, may El Verde. Kumbaga sa restaurant kompleto, rekado ang programa ng provincial government, di ba? Partiyan ka na mga pahayag ni Congressman L. Villafuerte kanda 2nd District kanda probinsya kan Camarines Sur kung sain gabus na programa kan gobyerno nakatutok asin iyan hinahatod kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur asin man kan mag-aramang Villafuerte na pinapakinabangan kan gabus na mga konstituentes sa probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpaabot ng dakulang pasasalamat kay Gobernador Luigi Villafuerte, pati naman na kaugmahan ang grupo kana angkas sarong organisasyon ng transportasyon matapos na sinda ang tabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Luigi Villafuerte na maging formal asin legal ang sa indang operasyon o trabaho na ugma ang grupo ni nulita ang probinsya ni na Camarines Sur iyo ang nanginginot sa bilog na Pilipinas sa pagtao nin tabang sa paagiman nin teknolohiya para maging formal ang trabaho kan mga yaon sa irarom kan informal sektor urog na salado kan transportasyon, partikular na kan mga yaon nagkakaiguanin pagkayod sa urual daw. Uya ang pahayag ni George Riojica, ang CEO kanda angkas. Tayo ng sistema kung paano ba gagawin nating formal
ang matagal na pong informal na ekonomiya, tagtag po yan ng mga talagang magagaling, masisipag, ng mga trabahador, ng mga chopper na hindi nabibigyan ng oportunidad. Hindi po sila na-recognize ng government. Kaya kami po talagang super happy na yung CAMSUR nangunguna po para magbigay ng teknolohiya para sa ganitong klaseng mga oportunidad at trabaho para maging formal po ang ating maraming nakatrabaho sa informal na sektor. Ito po ay isang malaking step to make sure that we recognize and give dignity to those that work every day, especially in public transportation. Ito naman po yung talagang commitment to safety ng angkas na magsisimula po tayo sa safety training together with the HPG, together with the Philippine National Police, and of course together with the local government, the provincial capital of Camarines Sur, under the leadership po na napakabata, napakagaling, napaka-forward-thinking at visionary governor, walang iba kundi si Governor Luigi Villafuerte. Si George Rioica ang CEO ka na angkas sa iyang pasasalamat sa nagunong tabang na itinao ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Mga tugang iyanan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para barata si Junel Cuba. Mabalus po kan sa pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.